Kung naapag-yapon talagit anay, pasabot nga si Lord na yung mga people sa itong mga kinabuhi. Ang iyang pag-amping, ang iyang pabor, ang iyang protection, kanunay gihapon na trabaho. Bisan tuod na yung mga hangayunan na mapakyas na nagkulang ta, pero grabe gracias Ginoo Grabe gracias Ginoo na nga angay o katusgyod nga ulian sa niini. Bisan man nagkaisa sa isang kasimana, mga hangayun na sama niini, sama o natin gibalik ni Lord. Pero actually, wala mo kita mabalik. Tungkol kita na utang, iya man. Pero na isa, na pwede na itong ma-offer ng Lord na makaimong kaimong worship. May mga kamatag na kwarta, na Lord managikan, pero kanang worship, pagsimba, gikan na nato, tungkol kay gikan na sa atong kinaumiyukan, sa atong kasing-kasing. Atong kabubuton ba, nga, naghatag kag panahon na nag-offer kag pagsimba pa dahil sa Ginoo. Muna excited si Lord matag Domingo. Excited si Lord matag higayon nga dunay sama ni ini tungod kay maka-offer na pud kag imo. Maka-offer na pud makahatag na pud sa Ginoo nga ato gyud. Kay kung material, ang Lord mo ginagikan. Mao na yung prinsipyo ng Lord gikan. Pero kung mag-discuss ta sa worship, simba, mao nang usa ka butang, nag-inusara na butang nga pwede na itong ma-offer ni Lord nga makaimo ka imo. Ikaw nag-focus ka ni Lord, pero kung kana pang bukal, grabe mo na Tagalog naman bukal sa imo ang kasing-kasing ba, imo kabuton nga isimba sa Ginoo. Nag-offer ni Lord mga magay, then makaimong ka nga imo na. O na nga, naana mo kita rin eh, ato na nang hatag ang labes. Puslan lang nga naghatag tag panahon, naghatag tag higayon, naghago ta, ato na nang ihatag ni Lord ang pinakadabis na ito pagsimba. Dili lang ang pagsimba, tama na ito pagdayday. Ano, anak-anak, lukso-lukso, pak. Yes, usa proses dagway sa pagsimba. Pero, sa tibok panibahon, sa tibok servisyo na ito ba, tibok na tumulaton karon, ang usas pinaka-minundanon, ganit yung paglingkod na mo, pinakalisod sa simba, kanil maglingkod na nagita mo kay Kuwaton, kay maminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ano yung mga sunod na luka? Tanawa ko na yung tapat. Nangasik ako, ayaw ako nasiko, grabe mo nasiko. Nanandugar ako palagsa, kung walang tiurok na niya akong ulo. Kailangan, kaya maganda naman katagilid. Kasi, ay. Nandugar ako. Okay, tingkatulog naman, no? Tingkatulog ng rasa. Sige, ato tas misay sino, palayan ka sa itong series, Growing in the Lord. Sa mga wala, taas-taas ang na-skip, tingali nakabot na mo sa itong series, Growing in the Lord. Pastor, pero sa mga mahuman anong Growing in the Lord, yung mga series, hangtod nga maabot si Lord. Hindi, may katapusan. Kaya wala mong din katapusan ang akong pagtubo na si Ginoo. Tingali edad. Sige na mo dito. Basta extend pa ni Lord atong edad, sige na mo kaya kung nagtubo atong edad. Tingali mo ba, mag-uul na, kaya mo taas-taas na dito. Sige na, numero na. Mau na, growing in the Lord. Gani, bila naman kasi mana nga gituluan tas Ginoo nga unsaon man nga padayon o hinay-hinay. Gani hinay ang uban na. Ang uban mo pas. Dili man may tungod sa pas o hinay. Ang may ganon consistent ta. Tingali dunay mga higayon ba nga nag-agiron. Pero doon na mga higayon nga murag pas ang dagan. Ang may ganon nga padayon tag nagtubo sa Ginoo. Padayon ba nag-grow atong kaibalo, padayon nagtubo atong panabot mahitungod sa Ginoo, padayon pud nagkalalo atong desire sa Ginoo. Ug labaw sa tanan padayon pud nga kanabang kadaghan atong mga experiences sa Ginoo. Kung man may ganon, dili pwede nga magsulod-sulod gyud sa tawo nga wa kay na-experience sa tawhana. Maabot gyud ang panahon nga mobigay ka. Kanang mga tawo nga nibigay, kulang na ang experience sa Ginoo. Wala na, maabot ang panahon nga hindi na distansya. Pero ayaw, paabot ng distansya ka. Karoon palanggaan, ato na nag-desire. Lord, ganahan ko maka-experience sa imong gugma. Lord, ganahan ko maka-experience sa imong grasya. Lord, ganahan ko maka-experience sa imong milagro. Kana ba? Namas Ginoo tanan. Kano di ko na pwede na ito pangayon ni Lord. Kano di ko na pwede na ito nga, kana bang i-desire. O inundan ganun ni ako. Kaya ganahan ko makasinati sa imong presensya. Ganahan ko makasinati sa imong tandog. Ayaw ng tandog lagi. Kaya bang tandog ko na ito kasing-kasing. Kaya kung sa'yo ito kasing-kasing, tig-an na. Tingnan yung tapat o kung tig-an, kasing-kasing na lang ako. Kaya bang kung sa'yo bang galit na madutlan. Grabe kung galit na madutlan. Kaya bang di na matandog sa mga pamita mo sa palibot. Mura bang di, hinahinay bato. Si Lord ay makapahumog, anak. Doon may manunihon na
Walang matigas na tinapay sa mainit na gabi, pero walang matigas na puso sa presensya. Sa presensya ni Lord. O na nga, pwede mong yun. Naman di bang higayin nga, feeling mo, layo lagi ko sa Ginoo. Feeling na to, dibati na to, di na di ko kapulit. Magsibok ka paminaw sa pulong sa Ginoo, pero para na kung karawat na yun, di na ko matandog. Ano panahon na nga magpatandog ta? Magpatandog ta. Sige, padayon tas atong series, Growing in the Lord. Yaking simana, nindot kaya itong topic na yung simana, kung saan man nga padayon tang mutubo na sa Ginoo. Nindot kaya itong topic, pag naging simana, win every battles. Kinahanglan makatakon ka, nga dagpon ba, ang tanan na ito, nga pugno. Ayaw mo ng pugno, mura mo ng umuungo. Tanan na itong mga gubat sa kinabuhi. Mayroon tas mga gubat sa kinabuhi, pakibisog, problema, pagsulay, kaya bang mga anything na i-oppose sa imong pag-forward, kontra na, battles na. Battles na. Yan na mo simba, pero na kami magsigit. Asupot kayo, magsigpong battles na. Nagtingog ka mo simba, pero naman mo ka mga imitar, o nga nila nagsimba. Battles kaya po na. Kaya anything na mga umu-oppose sa imong pagpadukol sa Ginoo, battles na. Battles na. Uli na kanindot. Dituluan na nila kung saan. Kaya ang problema, ang battles, dili malikayan. Dili siya malikayan. Ako balik-balikon. Dili malikayan ang battle sa kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi Kristohanon actually ang tinuod gubat. Sa higayon ka desisyon ka na musunod ka sa Ginoo, mo pa nang adlaw nga ni desisyon ka na moapil ka sa gubat. Tali sa kangit-ngit o sa kahayag. Wala na apil ka sa gubat, bisa pag mayroon ka na kung karoon, dili ka ganang samo. Samok-samokon gud ka sa kaaway. Wala na kinahanglan na itong katunon. Inevitable man, inevitable man ang gubat sa kinabuhi. Kung saan man, nasa matag higayon, nga doon ay gubat nga itong masugatan. Ikaw, ano na yung gawas ng pananaw? Kakuyaw mo doon nga, masigat na kapildi. Tungod kay, the more ta nga mo mudaog sa mga gubat sa itong kinabuhi, the more ta mag-increase in rank. Mag-increase in spiritual rank. Ngayon na mag-increase in spiritual rank, magtubo ka diya sa Ginoo. Kaya katong mo mga experiences, katong mga bato na yung nadaog, kung mubalik pa ito nimo, di ka magkamabuntog ato, nadaog naman nimo. Actually, sunod balik ato, di ka ito bato nila lantaw nimo, di na ito problema. Kabantay mo, kanang na problema nga imong na-overcome, sunod balik anak na klase nga sitwasyon, di na na problema imong lantaw. Tungod kay, kaisa na nato dakon. Once ka madaog na mo nga certain nga problem, sunod nga balik anak, di na problema yung lantaw anak. Sa Jesus ko challenge. Tungod kay pagdaog na to, isa ka atong ranggo. Niangat ka ba? Nga kung sa una, ang problema ng mga sugatan, tupong nimo o habog pa nimo, tungod kay imo mang na-overcome, sunod nga mubalik na nimo pasugatan, nanan na si Mutiin, wala nga dili na problema. Una nga, mata ka man tayo, hinay-hinay tang nagtubo, hinay-hinay tang nag-grow des Ginoo. Mo to siya, ugali, nito kaya yung istorya ni David. Ano mo sa istorya ni David? Katong gilikas ang dagat? Oo, ano? Dili tayo. Katubang, iyang pana si David, ay si Goliath, pana na to? Dili, uy. Klaro yung mga linaw si Iba na kung ano Goliath. Win every battles. Ang istorya, may tungkol ni David o ni Goliath nga bisan pa man o ang tibuok Israel, ang tanang kasundaluhan ba sa Israel, apil ang hari kasi haring saon, di bati o kahadlok tungod kay ang warrior, higanti, okay, ang tato parehan lang kalagpuan ng higanti man po. Tanang kasundaluhan na hadlok. Pero doon ay isa ka tao sa Israel mo hadlok. Ang batanon nga si CG. Ay, hindi si David. Si David. Tungkol kay si David at mga panahon na, DC pag-iidan. Ano mga DC? City siguro DC 8 yung na lang. Si CG na ba? Di ba? Pinailan mo na? Lagi tanaw ko, si CG na dito. Si CG na. Oo. Nabisan pa man, ang tanang tao sa Israel ng handog, pero si David wakil handog. Upat kay Yahweh, nga nagkukta ni David, upat kay Yahweh ang dala-dala ni David, nga no.
kato mga klase nga gubat, kato nga klase nga battle iyang overcome. Although kung tanawon nato siya tapat ba, physical na tapat, takilid yun si David. Takilid si David. Higante yun, kontra bata. Kontra sa bata mo. Pero doon ay di batunan si David, na wala na batunan sa tanang ng mga tao sa Israel, labi na sa hari. Kung sa mga number 1, yang ilantawan sa kinabuhi. Verse 50. Lahat mo sa ilantawan, tungod kay ang lantaw sa mga sundalo, sa kontra ng ganti, threat, hopeless sila, kaya wala yung paglao. Pero laki, ang nakita ni David. Kaya ba kung sa'yo nakita ni David? Opportunity. Opportunity. Ang tanaw sa kontra, threat. At tanaw sa mga sundalo, threat, huwag kita ani, huwag kita paglao. Pero ang nakita ni David, kini, opportunity na ni, na mo patay o higanti. Ang sarap yung kontra ng higanti. Meaning ba, kung doon na may problema, yes, kung sa kadako atong problema, dapat daugo na kung sa itong lantaw sa problema. Kung ang lantaw may mas problema, gayag ka na. Pero ang lantaw may mas problema, oportunidad nga magpadaugon ka, excited ka masulbad ang problema. Excited ka nga matubang sa mong problema. Mauna si David, ikaduha, yung experience. Gigamit ni David yung experience. Although si David man sundalo, ako sa training, pero magbalantay sa karnero. Dito di ay, during sa iyang magbantay karnero, doon ay mga ihalas na hayo, uso o leon. Imagine, ilugon ni David sa bakba, mismo sa leon o sa uso. Grabe yung training, mo yung experience. Kung ano sa madlog, ikaw, kung sa'yo experience. Di ba siguro na experienceado, ikaw ng mga sundalo, pero nasayad yun ko. Pagkikanta na, doon na experience. Kami lang duro, nag-iwan sa Ginoo. Ano ba mga kasilatian na ibuhat sa Ginoo? Pukti na. Mga natin nilaliban. Kinsa man natin din yung wala ka-experience sa kayo sa Ginoo. Di ba wala? Puro sa naka-experience sa kayo sa Ginoo. Tingnan mo ba din naka-experience doon o milagro? Experience na. Powerful na weapon. Muna dala-dala ni David. Ingon si David, sus! Higantira na. Patay gani kong leon. Ak-ak gani ng baba sa leon. Imagine, baba sa leon, ak-ak. Dili tungod sa physical, dili tungod kay nagsalig si David sa iyang kaugalingon nga puso. Tungod kay nasayon si David na naang Diyos uban niya. Nga way higayon na napakyas ang Diyos matag higayon nga naa siya sa mga peligro nga lugar. Ano na siya? Experience. Ikatulo, conviction. Ikaw-apat, attitude. Kani siya, mga prinsipyo ni. Kung sa'yo mga attitude, sa higayon mo ako ng problema mo. Sige mo to. Wakay buhaton. Mo na kasagaran ng attitude. Mo yung attitude atong respond. Paano nila kay problema? Doon mo yung mga tao nga, paano doon yung problema? Dahil ang respond, isinisira, malipayin lang. Kaya ganun magsige ka o kaguon, magsige ka gumugtok, magsige ka sapot. Sapot yun sa sapot. Di mo ka ng tarong. Samot na, nakay problema. Exam, sa mga estudyante, nawagig kay, cancer ba? Kunya, sapot-sapot ka diya, ikik ka pangiiling tarong. Pero kung kalma na, relax na tayo. Murag sinig ka ba? Relax na. Isendra mo ka to? Attitude. Mga prinsipyo yan eh. Di na daan, tabangan ka sa Ginoo. Pero kung kita, dili na ka mamudil sa problema, di ka tabang si Lord. Ako malikon ha. Sa tanan na itong gubat, sa tanan na itong problema ng masugatan, si Lord mo tabang. Pero, kung dili ka maumudil sa problema, di ka tabang si Lord. Mutabang si Lord, pero ikaw, nakong ka ito, nagmukmuk. Tabangan ka ni Lord na masunod ka ng problema, huwag mo kayo kaon-kaon, huwag kayo gawas-gawas kwarto. Saan ka na? Ang kuya, huwag yun. Tuwan, ito sa barkada, nag-inom-inom. Saan pagtabang ni Lord? Mga batanong, may problema, dili inom, dili barkada, ang solusyon. Mutabang mo na si Lord, tuwan mo ka dito, layat-layat, hulat-hulat, o layat sa tulay. Kaya gibulagan. Wala naman agad. Wala, nakalimutan nag-text pagkabuntag. Murag bubuo ng mundo. Pastor, ako na nag-ismana ng isay. Ganahan ako nga ako i-review. Kaya naman makatulong. Puro siya. Matay
higayon nga doon na tayo madaog ng mga gubat sa kinabuhi. Dagko man o gagmay, nitubo tas Ginoo. Wala na to depresyon nga mutubo tas Ginoo, pero matag higayon nga ato ning nadiri kung mga isyo, circumstansya sa itong kinabuhi, nagtubo na tas Ginoo. Ano na isura yung kaulinan nga mutubo sa Ginoo? Pinaagi lang ani. Ano bang makamautan mo diri sa kinabuhi? Kamautan mo response sa nakalain nga circumstansya sa kinabuhi? Practically, uban ang Ginoo. Then, mataglabay sa panahon, mataglabay sa mga sirkumstansya, matakabantay, hinay-hinay na tagalit mo na sa Ginoo. Ano siya? With every battle. So, karon atong mensahe, lain na po, kiniain. Sa mga basa ko, learn to face failure. Oh. Practical niya itong mga trabaho, atong mensahe ron. Dili may tungod sa kamauta mo dila, katong tanan nga mga mensahe nga itong nagian, kung kamauta mo dila, katong ka na mga issues atong ginabot, kamauta mo dila, wala rason ng backslide ka. Tungod kay matag higayon, nga maka-overcome ta sa matag issues atong kinabuhi. Damo kang magkaligpon sa Ginoo. Kani o, kasagaran na to kung mapakyas, ma-discourage. Mo na kasagaran, di ba? Pinakadali ka resman, mapakyas ka, doon na kay pangandoy, naman mo makuha, wala na. Para ni mo murag gidatugan ka sa kalibutan. Para ni mo murag matapos ng kalibutan. Imo siyang ipangandoy na. Lain na iyang pangyaban. Para ni mo murag matapos ng kalibutan. Ayaw. Sunod mo isip ko kuya. Learn to face failure. Learn to face failure. Usan nis paagi nga padayon ka matabangan tang hinay-hinay tubo sa Ginoo. Namatay kayon ba? Dagmay o dagko nga mga kapakyasan kamautang budil. Kay ako personally kani adto doon na ko'y problema ani. Kana bang kung dili na ko makuha akong gusto or mapakyas man ako mga ipangbuhat mga discriminate, buhat ang tugana, discourage ko. Isa ko may mutubuan na. Bantay mo kung discourage na mo, hinahinay mo mawala ang tagana sa tanan. Sa punta, pangalagad sa Ginoo, ipiktuhan ang pangalagad sa Ginoo. Muna sa mga practical yun siya kapaagi. Kung saan, napadayon kang mutubo sa Ginoo. Learn to face failure. Learn to face failure. Learn to face failure. Sige, basa tag verse. Proverbs 24 verse 16. PPT version niya. Tamangang basa, maklaro na. Tamangang basa, go. For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times, but they will continue to rise over and over again. Lovers of God, in other words, mga alagad ni sa Ginoo. Mga tao ni nagalagad sa Ginoo. Kita ni, mga Kristohanon. Puli-pulong sa Ginoo karon ha. For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. Meaning, magsige ka pakyas ba? E ba mo na number 7? Perfect number na. O, naon. Ang magtutuo, sa ka magtutuo? Kita ba? Pwede rin yapon ta, bisag magtutuo. Sa magtutuo? Magtutuo ta. Mga Kristohanon ta, pwede rin yapon ta mapakyas. O gani, naging mo ng Proverbs 7 times. Hari ng sablay. Perfect in stumbling. Ano siya? For the lovers of God may suffer adversity and stumble 7 times. But, muli kalahian sa mga magtutuo. But, they will continue to rise over and over again. Huwag maglantaw si Lord, kapila ka mapakyas. Huwag maglantaw si Lord, kapila ka mapagsak. Kapila ka kanapang magkulang das Ginoo. Asa nilantaw si Lord? Mataghigayon na nahagba ka. Excited si Lord sa akong pagbangon. Kay dagdahan kayo na nahagba, nadagma. Diritso na lang ligi. Walang ba? Ano siya? For the lovers of God, we suffer different adversities, different battles in life. They stumbles many times or 7 times, but they will continue to rise over and over again. Why? Nanda, dahil Ginoo ang tabang nimo. Kung ganahan ka mo bangon, kung ganahan na ito, hindi mo ganahan mamangon, mapakyas na mo, dito na mo palayo. Nabili na ka, buwan na malampon. Lalo makabangon siya over and over again. Kung inay, Ginoo mo hiling, tutulong siya gamot. Ikaw, willing ba ka mabangon? Muli ka nun. Kinahanglan makakapunta mo face every failure.
Every failures in our life. Kaya musugod kag sa dili, bisan unsaon man atong amping sa atong mga desisyon, bisan unsaon man atong amping sa atong mga planos kinabuhi, wala kayo nga mapakyas. Unya, kung naning lantaw din na mapakyas, ay nakapakyas, dako kayo, mahaba ka, ma-discourage ka, ma-discourage ka. Some people have buried their dreams because of failure. Ako yun. Ang ilang mga panganwis kinabuhi, ang ilang mga tingunga sa kinabuhi, urang nalubong na lang sa kalimot o nalubong na lang sa dayon tungkol lang sa usang kamakyasan. Kaya bang mutagam? Kasama ko ng word nga dali na mutagam? Kaysa gani ka na sipyat, para rin mo, sipyat na ba nun? Para rin mo, wala bigay kapasidad. Some have abandoned their calling because of one mistake. Muna hinundan nga, ang pulong sa Ginoo karon pahinungdan na to. Bisan pag unsa ka suod sa Ginoo, dili na assurance, dili ka mapakyas. Tungod kay wa gyud perfecto. Ang pangutana, unsay atong ginabuhat sa matag higayon nga mapakyas ta? Sa matag higayon nga madagkinas ka, muligid na balag ka. Sa higayon nga madagma ka, bungkamang na lang, di ba ka bumangon, muhilat na naman ka. Ano siya? Atong attitude ba? Ang hinaot ko nga karon nakapunon, magpaabli na mo sa kung una-una. Kaya tingali, doon ay susama na ako diri giagian ko kani ato. Kamatagigay nga mapakyas wala na para nila tapos ng tanan. Unya duga pa kay mulian. Iabot tas pagbalik sa Ginoo. Iabot tas pagbalik sa Ginoo. Iabot tas pagbalik sa Ginoo. Muna na mahinungdanon kayo. Dili question kung mapakyas ba ta. Wala question mapakyas ta. Ang pangutana, matagigayon sa atong kapakyasan. Unsa may atong gibuhat? Dili excited si Lord. We need to learn to face trials. How? How to recover from our failure? Saan man? Nga sa matagigayon nga mapakyas ta, sa matagigayon nga mapili ta, saan man nga makarecover dahil ta? Ikan kaligayan, mapakyas mo kita. Oo, di mo kinaligayan. Kung saan man nga makarecover ta. Kaya dili ka katapusan, uy. Dili katapusan sa atong kinabuhi. Kung saan lang kakapakyasan nimo, tingali para nimo dako na, pero wala na pasabot ka, di ara tama nimo kinabuhi na ginawa mo ka. Meaning wa pa naman si Lord. Wa pa naman ang Ginoo na to. Wala how to recover from every failures of our life. May istorya sa Israel. Naani sa Josue. Paligari panahon na ni, wala na si Moses, nitabok na ni sila ng promised land, kung ang nag-lead sa Israel ani, si Josue na. Kaya patay naman si Moses aning ni Gayuna. Ang tagaan o katungod nga mo-lead sa Israel para sa tabok na yun, sa promised land, si Josue. Muna siya ang istorya. Muna ang background. O samtang dito na sila, nitabok na sila, taghan sila mga kingdoms, o gani, before aning chapter 7, chapter 6, chapter 5, chapter 6, doon na sila gibuntog ng usa ka powerful na kingdom. Tingali noon kay nila to, kumon kay nila to, unsa? Jericho. Jericho. Walled city siya, kung ito walled city, usa ka syudad na naay pader. Okay ba mo ang pader sa kabuga? Murag lubit. Kuna nga, dili basta-basta masulong, dili basta-basta. Labi na sa ilang panahon kaniadto, espada, may ilang armas. So, ano na mo? Una, bato na, baga kayo na bato. Baga kayo na pader. Nga, kung dili mablihan ang gangaan, ang gate, huwag yung kahigayunan, nga mabuntog nila, di ko nila masunod ang sila. Pero, sa ano yung Ginoo, nga sa higayon, nga matapok sila sa promised land, ang Ginoo mag-ubah nila. To make the story short, nidaog sila. Pero wala na gamitin kusog. Na-ay specific na instruction si Lord. Dili na ako i-detalye ang specific. Kaya si Lord man yun, ang nag-ubah nila. Una, nandun na yung mga specific na instruction si Lord. Make the story short, nabungkag ang walled city o ganit, nabuntog nilang tanang mga sundalo dito. Pero na-instruction si Lord. Instruction ni Lord, laglaga ang tanan. Tanang tao, nung ka sa usa, si Rahab. Tanang tao, patyon ba? Hayop, patyon. Tanan ng mga
alahas, mga bulawan, mga katangan, kwao nila, ihatag atos panudanan sa Ginoo. Una instruction. Pero, kung sumama naman nilikoy, nilikoy, o pa ito masayri. Pero naay wala utuman sa instruction ni Lord. Still, nagpadawgon niya kung sila. Nagpadawgon niya kung sila. O pa man mahuman nila conquer. Ako may daghan ng mga nasod sa unahan. Una sa sunod, chapter 7, nana po sila yung nasod. Nana po sila yung nasod na sulmod. Katong una nga kingdom, nagpadawgon sila. Grabe good. Glorious kayo ilang victory ato. Imagine, nahugno ang pader. Kunya, ipang-tusak nila, ipamatay nila ito ang mga tao, ang mga sundalo. Kung walang kalaban-laban. Pero, pag sunod na, tanaw nila, uy, gamay ang dili ng siyudad. Sige, padaling ispiya dito. Padaling ispiya. Pag tanaw, uy, gamay na rin sila. Mahal na rin. Di man mahal na rin. Gamay na rin sila, boss. Narikay na sila, di na padala itong mga sundalo. Muna siyang background. Chapter 7. Sige, kasama na po chapter 7. Verse 1. Wala mo tuman ang Israel sa sugo sa Ginoo sa dili pagkuha bisan unsa nga laglagonon. Muna kong gingon, si Akan mao'y may kuha mga butang. Anak siya ni Carmi, nga anak ni Sabdi, nga anak ni Zera sa banay ni Judah. Tungod niini ang Ginoo na suko pag-ayo sa mga Israelita. Verse 2. Nagpadala si Josue o mga tao gikan sa Jericho ngadto sa Ai. Kanin ay mo ni ang next nga city nga ilang ilubunon. Mao ni usa ka syudad sa silangan sa Betel nga duol sa Bet-Aben. Iya silang gipaadto aron magsusi sa yuta. Busa nangadto sila og naniid sa Ai. Sa pagbalik nila, giingnan nila si Josue. Wala nay kinahanglan nga moadto ang tanan. Mo ni ang observation sa mga spiya ni ato dito. Di na kinahanglan nga moadto ang tanan. Pasulungan lamang sa Ai ang 2 o 3,000 kasundalo. Ayon kadala ang tanan sa pag-away dito kay dili ka na dako nga syudad. Tingod magyud dili sa dako nga syudad. Sunod. Busa may sulong ang mga 3,000 ka Israelita apan tanawon sila dako. Gipasibog sila sa mga taga-Ai. Verse 5. Ang mga taga-Ai tanawa dinhi gayon na. Unang syudad sa Jericho, walay bisan usa nilang samaran. Ni wa gid makoy ang mga sundalo sa Israel. Kabantay mo, grabe ka glorious ilang victory. Pero niini, sa ikaduhang nga syudad, gamay na kayo nga syudad. Napildi sila, o kami, nanibog sila ni atras, mani-retreat. Kung hindi lang retreat, tanawa ang mga taga-Ai nakapatay o 36 kanila. Gigukod nila mga Israelita, gikan sa ganaan sa syudad, hangtod sa mga kabatuan, o gipamatay nila samtang nang lugsong sa kabungturan. Unya, tanaw sunod, nitalaw ang mga Israelita, o nangahadlok. Nitalaw ang Israelita, o nangahadlok. Ano yung background? Before sila nitabok, disaad si Lord, Josue, patay na mas Moses, ikaw na ang dumala sa katawan sa Israel. Yung sana ko paguban ni Moses, maupod ako paguban nimo. Dili ka makukan sa tibok nimong kinabuhi. Magmadaog mo ni sa ni Lord ha, magmadaugon ka sa tibok nimong kinabuhi. Tanan nimong tamakan mahimong imo. Iyan na ang saad ni Lord. Yung sweet. Pero sila na ka syudad, ikaduha pa rin na syudad nga ilang gibunto. Wala na. Napili na sila. Ngano ka ha? Ako ipakita niyo ngano. Ngano, nga naitabo, nga napakyas sila. Kaya pwede din siya na connected sa itong kinabuhi. Sa sinugdanan, napadaugon sila tungod kay kanunay silang naminaw sa instruction sa Ginoo. Kung atong basahon ang Book of Joshua, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, dili mawala dito na sayo pa lang sa buntag, si Josue ni bago na nakisulti si Ginoo. Pero sa chapter 7, gikan pagsugod na ito ganina, wala na makita dito na nangayo ang instruction si Josue. Kapag tayo, tungod kay, wala pag may saka ang moral. Imagine, powerful kayo nga syudad ilang nabuntog. Pinakasayon, nabuntog na nila kadali. Pero, ani kayo na, gamay na syudad sa Ai, dili na mabasa. Pag chapter 7, wala na mabasa na si Moses, ay si Josue, nakisulti si Ginoo, nangayon instruction. Ano sa una ako nakita,
Usahay nga nung dunay kapakyasan, kani pang magsalig na nanta sa atong kaugalingong kabilidad. Itugot ni Lord ang mga kapakyasan tungod kay naglantaw na nanta sa atong kaugalingong kapasidad. Naglantaw na nanta sa atong abilidad. Muna yung tabo nila. Another ako nakita, ilang ipakagamay ang ilang kontra. Kato ba? Hay, di na gamay naman kay sila. Bisa pa kung sa kagamay nila. Kaya kining mong syudad, nakabalita na ni, ang pinaka-powerful na syudad, nabuntog nila. Kining nangandam yun din kayo. Bisa dun sa kagamay, ano nila, nangandam din sila kayo. Kabantay mo ng iro nga mag-corner na. Mga na yung mga iro ang willing mo magpakamatay na mukaak na. Bantay mo ng iro, isa kung sa kagamay na mag-corner. May mong bangis. Mga sila, na kumpiyansa kayo. Kumpiyansa kayo. O ikatulong na rason, ano, nabuntog sila, napakya sila? Disobedience. Connected ni sa atong kinabuhi. Diba, ingon ko ganina, dili malikayan, na doon ay kapakyasan. Pero, pattern ni kasagaran, i-allow ni Lord ang atong kapakyasan, tungod ano yung mga rasonan. Magsaligtas ko galingon, muna pakikot ka ni Lord, magsalig na rin kasi mo kaugalingong katakos, sige, makikunti ka na makakyas ka. Usahay, kana bang kumpiyansa na lantas kinabuhi. Mo sila kumpiyansa kayo. Ay, sus, kagamay na nila. Daog, magalita atong pertinaghan na. Overconfidence. Wala na sila magsalig sa Ginoo. Wala na sila mananghid sa Ginoo. Wala na sila mangayong instruction sa Ginoo. Mga usahay, itugot ni Lord nga, wonderful kag mga failure sa kinabuhi. Maminaot ko, nato ni makita ba, pattern mo gudi, prinsipyo mo gudi. Kaya usahay ko, magsalig na lang ko galingon, wonderful kita failure, bakit punta sa Ginoo ba? Ang pangutana, ang tagigayon na wonderful na lang, kung sa mga atong resman. O mga sa karon, kung sa may gibuhat sa Israel, kung sa may gibuhat ni Josue, kaya kung ato yung padayon nun, to make the story short, naka-recover sila. Naka-recover sila. O gani, ilang nabuntog ang ay. Ang siyudad sa ay, ilang yung girisbakan. O nga, nilihigayon na, nagpadaugo na din sila. Kung sa kailan dito ba? Pattern ni. Mahimo na kung sila weapon. Mahimo na itong hinagiban sa panahon nga, kita na po niya kung undergo o mga failures sila. Kung saan na ito ang maka-recover ka? Kung sa may gibuhat sa Israel. Sige, practical ni, number 1. Sige, buhat nila. Kanino? Recognize your failure. Muna yung unang buhaton. Kaya kasagaran na tayo, ani. Common sa tao. Inuha na itong pindutan sa iyo, pero kabantay ka, kung mapakyas na ta, doon ay di may tabo. Pinakadali na itong buhaton, makita tayo masanginlan. Tungod magod, ay tungod. Ang worst pa tao at masanginlan. Dili ta mga kunta nga nasa iyo ta. Dili na to i-recognize ang atong kapakyasan. Kung isa number 1. Dili ta makarecover. Kung dili na to ang puno nga napakyas ta. Praktikal din, di ba? Kaya pinakadali na to, kung mapakyas na, kabantay, as a team. Kung doon na rin mga kwalya, kasagaran, ikaw, mo na nasintiyat ko. Nakalimot na lang kung kay Saba, kay Kali. Ay, na ta. Mangita ta sa kanilang dayon, dili na to i-accept ang atong mga pagkulang. Mo isa number 1, practical din. Isa na sa eskwelahan man, trabahoan man, asa man ta sugat ba o mga kapakyasan muna yung ani na sitwasyon. Mo isa pinakaunang accept. Dili na makapakuha sa mga pagkatao. Accept ka na sa iyo. Usahay mo gud yung ani to na ay ko. Abi pala dito, tumakong kaya ako ang tulog. Bisan pala kung saan ito kamaano. Masikya ka lagi ka punta. Kung sa una, practical gid ni. Recognize your failure. Kung ano verse 6, ang verse 6. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang bistig o bihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel bihapa usab didto uban kani hangtod sa gabi og gibutangan nilang abog ang ilang ulo aron pagpaila sa ilang kasubo. Wa gyud. Hindi ang mga tao sa Israel. Si Josue, wa gyud sila tan-awan binaylo na. Hinuon nagpuasa sila. Nagbangutan sila. Ilang giangkon nga naa sila pagkulang.
Muna sa tibok adlaw sila nang humpo. When nagigisi nila ilang mga bisti, muna sila sa unang kanila kung magpuasa ka naman magbangutan sila gisi nila. Pero grabe ka buol ba? Grabe pagbangutan nila. Ibutangan nila abo. Ang uban ganit butangan abo ilang ulo. Muna sila. Muna sila una. Hindi ilang diangkon sa iyo kita. Ano nga ka? Muna sila birman kay walay tao nga magka-recover kung di niya ang gulon. Di mo, di niya gulong nga nasayop siya, di niya gulong nga napakya siya. Gusto pag-recover, anak. In denial ba? Di nga mo rin kapan. Ay, nalagi-deny. Ang po nalagi-deny. Ang po nalagi-deny. Ay, sige, deny. Muna sa number 1, recognize your failure. Number 2, seek God's intervention. Kung ano ito i-recognize sa itong kapakyasan, mga itas din ang kapasaylo. Lord, sorry. Mga mong yun na. Di mo kitiranan lugay-lugayon. Lord, napakyas ko alam. Nagkulang ko ni sorry, Lord. Tulisan kayo, Lord. Kulang kayo, Lord. Tabangi quality. Anak na. Lord, tabangi ko. Tabangi ko niya ni Lord. Saka mo yun, sitiyan mo din. Saylo ang niya ito. Pero karon nagimanlan din sa imong intervention. Hindi kayo mong tabangan. Saan naman? Unsa naman lang po? Unsa naman lang ni? Muna siya. Praktikal ni ba? Praktikal ni. Tanaw mo, kung sa'yo gibuhat ni Josue. Ingon si Josue, O Ginoo nga mong Diyos, nanong gidala pa man kami nimo tabog sa Jordan. Amin ba lamang ipapatay kami sa mga Amorihano? Ano wala naman ang kami nimo pakuya dito sa Pikas, Campis, Jordan. Tulad, unsay ikasulti ko o Ginoo karon nga gipasibog ang Israel sa kaaway. Verse 9. Siguro gayod nga makabalita ang mga kananhon ug ang tanang lumulupyo dinhi nga tawo nya libutan kami nila o kumatyon. Ano sa may buhaton mo sa pagpanalipon sa imong kadungganan? Mo sa pangpangutana mo mga kagampo. In short, inani, Lord, makadungog ang among mga kaaway tanan. Nagipildi rami sa gamay nga nasod, maglumpa to gali na mo. Ay na to sa unang nasod, unang nagindang nga mong gibuntong, powerful kayo, kay gibati sila kadlok, pero karon makabalita sila na ang ayra ang nagbuntog na mo, puro midilyon. Kung sa nemo mo, ato na ni, sa intervention. Kung mana to yang ko na itong kapakyasan, may katabang sa Ginoo. May kapasayo, Lord, pakyas dito. Pasayo amin ko, Lord. Pasayo amin ko, tabangin na to, Lord. Ano na? Seek God's intervention. Number 3, paspasan. Amin na maman, paspasan. Tama ka basa ko. Learn from your failure. Kabati ako na, Lord, sorry. Tabangin ko na, Lord, takam si Lord. Upan ako, Lord, yapon. Balik ba? Ako na dungog nga, manog nga, nagsulti ani. Insanity. Ano insanity? Buang-buang? Buang-buang ko no, kanibang pagsigig buhat sa kamutan na nasayod ka nga sayo. Balik-balik ba? Balik-balik kayo ba? Kung nalilipay resulta, balik na po ka. Insanity ko na. Kaya ang usa ka tao, kung sakto yung pangisi, kaya ba siya nga, di na tumayo yung gibuhat, munda na. Di na balikon ba? Pero kanang mga tao, kay bawa ka nga, di maayo, kay bawa ka nga, sa galing ngayon mo rin gibuhat, napakyas ka, pagkasunod na, na-restore na ka, itabangan ka sa Ginoo, balik na gyapon ka, insanity na. Dapat makapunta, learn from your failure. O patagi gayon, pwede na magkita nga, makapunta nga, di costly, pero sign up yun. Kung masalig mo na sa galingon, pagkatunon tas Ginoo nga medyo gastog kusog, gastog panahon, kaya bang murag, ang imong hako sa timong bulan o mga pila ka bulan, maway, kada pa maway kwenta, kada mo mabalik ka sa uno. Pero, ang nakalindot, profound kaya itong learning, kay personal na ng experience. Kung doon na, kayo magkatunan. Kung ganahan, tutang mong katong, panagitan, sa mga tanon, kay bawal ka, nga uyab, makadistract. Karoon kay, uyab man, kagulang, na-distract yun. Kung na mo isula, ulguol. Pag naulian na, may ako balik. Di ba ka nga, nagkataon na ako nag-distract dahil sa akong eskwela to. Kaya sa gayon nga, nag-away may sa gayon nga, nawa ko ng akong ganon sa eskwela.
Learn from your failure. Learn from your failure. Verse 10, tanawa, dito ba ang Ginoo? Ito ba ang Ginoo? Kanayo ko yung intervention si Juan, si Josue. Lord, asa man nagkulang? Ito ang problema. Oh. Tubag si Lord. Tendog! Dili ka ma. Nganong mihapa ka man. 11. Nagkasala ang Israel, wala nila tumana ang kasabutan. Gikuha nila ang pipila ka butang, nga gigahin aron laglagon. Gikawat nila kini, o namangkak sila bahin ini, o gitipo nila kini sa ilang kaugalingong mga butang. Verse 12. Busa ang mga Israelita, wala makabuntog sa ilang mga kaaway. Naligog sila tungod kay gihugma na sila karon nga laglagon. Dili na ako magahuban kaninyo. Gawas kung laglagon ninyo ang mga utang na wala ko ipakuha ninyo. Antay mo? Nainilikoy, nainikompromise, naininawat. Ikot siya si Lord, ayaw mo pagkakuha nila kung saan na mga laglagon. Pero naamay na nawat. Dito na ibawaan. Gano'n lang kay bahaw. Si Josue tungod kay nangayo siya lamdag sa Ginoo. Nisik siya ginto. Lord, sa may problema. Asa mo pinagkulang ko? Isulti si Lord. Eh bakit kung ato ni para yung basa, na-instruction si Lord. Na-instruction si Lord. Ang instruction ni Lord, sige, pangitaha ko, ganahan ko, na matubang na ko itong tawahan ng nangawan. Tuod man, di pa na yun, pagkaugma, di pa tawag na ng mga leader. Tawag. Hangtod nga nanibaw at kumkinsa. O dito pa lang. Kaya ba kung sa initabuan eh, ipatay. Ang pamilya, di lang siyakan. Ang yan ko pamilya, ipatay. Kitabunan ka to. Ang yan ang mga katang kitabunan. O dito pa lang, napuy-puy ang kasupo sa Ginoo. Kung hindi mo minunta tuloy mo hato ni Josue, kamunta lang ang patyo sa. Pero, nakakakon si Josue. Kaya kung dili nila tumanan ang Ginoo, purot sila dito tanan. Mapurot sila dito. Kaya kung dili ka magkakon ba, magsikira ka gyapon ka kapapyas. Isa may nakasaway hambong rin. Hambong ba, kuwan ba? Sa eskwelahan, sa grado. Bagsak. Ako tagalog ko para bagsak. Oh. Hey, bakit ako sa rason nga nabagsak na sa grado? Hambong ka? Nakilig na, bitay. May kumbayag. 75, kumbayag ko muna sa 75. Oh. Kaya bakit ka? Doon naman kayo nga nung naingan na itong grado. Pero kung matay buhaton, di ka mo learn ba? Di ka makakapon. Wala. Di ka mo gross kinabuhi. Ako niyagi mo ko kahapong sa una, high school ko. Isa na ka-grado niyo, values nga grado. 68. Grabe na po na mag-grado eh. 68, akong grado. Values. Ako may values sa una, sa akong panahon sa high school. Si kanya high school ko, values. Imagine nga mag-leksyon ang mga maestra na ako na sa tabangan, magsisumay-sumay. Yan ako ka, maldito sa ako na. Yan ako ka, muan sa una. Sumay-sumay ng maestra. Wala pag may iko ko ba? Magsinig, mag-leksyon sila ako na tungod. Magsig iko. Ay, iko maestra. Tumuera tas ballpen magkita do. Anak ko tumuera tas ballpen magkita do. Basta ako mga classmate ko. Pero, nagkataon ko ako, kaya tagaan man dito grado sa 68. Imatin taula ko lang sa 68. Kaya itong mga panahon na, ang lowest ng mga grado sa 60, ang highest 100. Muna nga, pwede ka grado ng 68. Labaw pas pula. Kaya ang pula kay 73 naman, 74. Ito, grabe na yun. Pula ko ba ito? Ipakita mo sa card, pagkuha na sa card. 68. Ikat ko ito, nagbinutan. Muna sa, learn from your mistake. Learn from your failure. Kaya ba kung magkakapakyasan na ito, pakituntas dinuasa ka na si Piat. Pakituntas dinuasa ka na kulang. We need to learn from our failure. Last, number 4. Dera, take one step forward. Ako naman ka, pakyas na yung si Piat ko ato. Karon, buhat ka na the right way.
Kung ganyan to napakya sa tungod kay wa ta naminaw sa Ginoo karon ayaw sa pataka o desisyon dili ta minaw sa Ginoo. Dili ta minaw tambag sa mga tao sa atong palibot. Kay namo sa masilya ta na bang kita na magboto mga plano na para lang sakto dili ta minaw. Pati kung kita failure, take one step forward. Tungod kay nini gayon na chapter 8 ang instruction ni Lord, sige, ang lakaw na mo. Ibuhat naman, nagkataon naman si Josue. Iya naman ibuhat ang sakto. Iya man itong isulba ng problema. Pipila ka mga adlaw, si Lord i-instruct na, tanawa, ang Ginoo mingon kang Josue. Gano'n na, nag-isulti din. Di ba chapter 7, wag yung istorya ngayon ani? Tungkol kaya ni gayon na, ibuhat na ni Josue ang sakto. Sa iyo pa lang sa buntag, mag-isulti niya sa Ginoo. Asa? Prayer. Kaling-dalan na instruction, nakuha ni Josue through prayer. Pero pag chapter 7, wala dito nasulat. Wala gisulat nga naminaw na instruction si Lord. Meaning, at may gayon na, wala na sila magsalig. Wala na maampot si Josue. Pero pag chapter 8, ang Ginoo mingon kang Josue, ayaw hadlok o kaluya, dan ang tanang sundalo ngadto sa ay. Itugyan ko kanimo ang hari sa ay ug maimo ang iyang katawhan syudad ug yuta. Pero ini gayon na nagadaogon, nakarispak, nakarecover ang Israel. Ngano